Moskov. So might as well kunin na lang natin, bigay natin yung golden problem sa kanila. But now, for Team Falcons, Obsidia Yan. is open. Pwede na nilang kunin to ha. Ano ba ang niluluto nila? Marireveal na ba kung anong role ang lalatagan ng isang Baxia? Mag-a-assassin ba sila dito pero medyo mahirap. Dahil nga naman, Akai actually pwede na nilang iilagay dito as an option pero bitin lang sa damage, no? Yeah. Ang kailangan mo isipin dito is yung hero ni Ogwen. Maybe something like a Padang. Tapos kuha sila ng Obsidia. Oh, Matilda actually. And then Bruno. Classic ano lang, classic approach lang. Bruno winning lane versus Moskov. And may pang-protekta ka nung Bruno with the Matilda. Kahit talo na siya nung Lapo and Fredrin, meron kang guiding wind palabas. So overall, very sound composition coming out from Team Falcons. Pero for TNC, last pick para kay Chakno. Wow! Ay! Wow! Ayun. Okay! Direct counter naman sa isang Kimi. Wow, Lolita, ladies and gentlemen. Para kay Jack Bamba. Matagal na natin hindi nakikita muli itong Lolita. Pero kasi gets mo yung ideya eh. Dami mong kakounterin dyan eh. Pati ba yung Bruno na bola-bola yung nababalik? Yes. Oo. Yung bola. Tapos pati yung mga wisp. Oo, mula dito sa Matilda. So, ang pinaka-concern lang dito ay yung mga displacements din. If I'm not mistaken, I think yung Bruno, kapag tinamaon pa yung shield, nawawala yung bola. Talaga? Hindi ako sure lately sa ganung interaction. Pero kasi dati na-experience ko rin, nawawala yung bola pag tinatama ko kay Lolita. Hindi na bumabagsak. Binubulsa na. Yun na nangyayari. Okay. Abangan natin ang magiging resulta. Mamaya makikita natin yan. Ladies and gentlemen, unang laban para sa week number 6. Mapagpapatuloy nga ba ng Falcons ang kanilang momentum o babawiin na ng nagliliyab na Phoenix ang larong ito? Ladies and gentlemen, aabangan natin ang tapat. Hindi mo na natin makikita ang Obsidia sa araw na ito or sa game na ito. Pero ano ba aabangan natin sa early? Maganda abangan dito is actually yung movements ni Chakno. Matagal niya nang kabisado itong matchup na ito, itong Lolita versus Matilda. Ilang beses niyang nilaro ito laban sa Blacklist International. Oo nga. So definitely may experience dito si Chakno. And maganda yung matchup na meron sila kasi halos lahat kayang ibalik ni Chakno pabalik sa Team Falcons. Yan din yung yung pinapoint out natin kanina when it comes to the dangerous grass. Yung favorite ni Chakno, yung mga nagtatago lang sa damo tapos bigla-biglang gulat setup. Diba? And dun siya kilala eh. And yan, isang Lolita, dun malakas yung Lolita. Tago sa damo, setup ng Numinon Blast, baka magulat na lamang yung Falcons. Interesting itong emblem setup ni Flap TZ. Usually yung mga Arlot nakikita natin either naka-tank emblem or minsan naka-fighter emblem sila pero naka-tenacity. Pero siya pure fighter, may Festival of Blood, may Brave Smite, tapos damage pa, naka-thrill. Si Flap. So talagang ito yung fighter kung fighter ng Arlot. Oo nga. Siguro nasa isip niya may Matilda naman sila. So if ever man na magkaipitan, di ba may guiding wind din na sasalo sa kanya. Pero ang interesting dito ay yung pang-agresibo. In-expect natin kanina na si Pew or ang isang Kimi ang magiging agresibo dito. Pero parang kabaliktaran eh. Zaida, yung inaatake dito ng dalawang miyembro ng Falcons. Though nag-level 4 siya, kaya naman mabubuhay pa rin si Flap. Nandiyan naman kasi si Ogwen, sabay counterplay. Ngayon, ng team ng Falcons, napalayo na lang si Chakno. Pero ready pa rin lumaban dito ang Falcons. Kaso nga lang, hindi enough yung mobility nila para maabot ang TNC. Could have been a lot worse for TNC. Buti na lang talaga may shield si Chakno to return some of the damage mula dito kay Few. And unfortunately for Zayden, dito mamaya kanyang appraise strat kasi na-dodge nung guiding wind dash out para kay Flap. Yun yung sinasabi ko kanina eh. Pinag-uusapan natin na kagandahan talaga pag meron ka Matilda. Pero sabi ni Zayden, kinabala hindi tumama yung final slash! Ngayon, laban pa rin daw kahit hindi tumama yung setup. Si Flap ang naiwan dun sa gilid. Hindi enough yung damage output dito ng Falcon at ng TNC. Si Flap ang puro first blood masesecure ni Zayda. Pwede pang lumaban dito sa Turtle. Pipilit pa rin yata ng Team Falcons. Andyan na yung shield. Bumabalik lang yung mga binabato dito at nanakaw pa ni Carl TZ. It doesn't matter kung kulang kami ng isa. Lalaban pa rin kami as Chakno will go down as well. Laban kung laban. Napa-flicker out na si Few at doon sa may gilid si Kyle TZ naman pinaghahampas dito ang koponan ng TNC ng mga gulong pero hindi pa rin tapos yung laban. Babad kung babad pa rin pero mamamatay na ngayon si Kyle TZ. Napakahabang laban nun. Ang gulo ng mga nangyari Midnight. Ano bang nakita natin doon? Well, nakita natin na yung TNC maganda yung run nila sa Turtle pero bago natin pag-usapan yung si Ogen, baka mapatay
dito. Okay, so yung Eagle. Uy, mabubuhay pa rin naman. Okay, going back, maganda yung ginawang turtle dance ng TNC. Binitawan nila yung turtle nung pumasok si Flap. So napatay muna nila yung Arlot. Unfortunately, hindi nga nag-retry si Kyle kanina. Na-miss time lang ni Zaida yung kanyang retribution and namatay sa passive nung jungle nung retrieve passive din ni Kyle DZ. Tapos after nun, ang niretry niya, hero na. So nag-hero na rin yung Team Falcons pero fortunately for TNC, medyo malakas talaga yung Zushin kapag naka-utility lineup ka. Oo, ang haba nung naging team fight na yun. Nag-cooldown na nga yung mga retribution ng mga jungles natin after nung team fight Pero ang maganda dito, no, yung early game na pinag-uusapan natin para sa Team Falcons, kahit papano ay nasusolusyonan na nila, diba? Isa to sa mga keys to victory na naibigay ni Wolf kanina sa Dakaul, no? Yeah. Grabe yung paggamit actually nila dito ng yung timings lang actually to initiate. Lalong-lalo na for TNC kasi nanalo na sila kanina ng sa usapang bilang Technically yung ibang mga teams lalayo na, hindi nalalaban kapag kulang ng isa, pero doon natin makikita Falcons walang pake kahit lugi sa bilang. Pero do take note this is warranted for Team Falcons kasi given their composition, they should win the early game. Kailangan nilang gawin yung laban sa TNC kasi ang dilema mo ngayon is hindi nagagalaw si Benny Cutie. Si Few, delikado, buti na lang may guiding wind. Yun yung kagandahan na merong Matilda dito ang Falcons. Nabubuhay sila pero sa taas ang hindi nabuhay si Trimar. So ngayon, kulang na ng isa ang TNC. Oo nga, no? 4v3 ang magiging gaganapan kasi yung mga gold laners natin ay DC. Doon sa may bandang ibaba, kalahati na yung buhay ng Pogong. Siya yung Eagle gagamitan. Papasok si Flap together with Owen. Niliparan ni Zaida. Try nilang i-burst down dito. At nandun yung setup ni Chapno. Pero hindi mapipigilan si Owen sa pag-abol kay Zaida. Mabubuhay pa rin naman pero masesecure na yung turtle ni Kyle TZ. Papasok si Flap sa loob ng turret. Papatayin lamang yung retribution holder dito ng TNC. Nakuha din naman ng Team Falcons yung Pagong na iyon. Pero napakatapang talaga ni Flap. Yeah, medyo ang dami nilang kinailangan i-commit para mapatay yung Fredrin. May isang stun lang na hindi tumama mula kay Flap TZ, so kinailangan niyang i-flicker yung final slash sa ilalim ng Torre. And ang problema, kahit nakuha na yung Pagong, parang hindi ata worth it for Team Falcons kasi again, may Moscow problem ka na, tapos ngayon, nawala ka ng ilang heroes, so technically, wala yung control ng Team Falcons sa mapa. Oo nga, no, biglang akala natin naging maganda yung naging sitwasyon na yun para sa Team Falcons. Sila pa nabasagan ng Torre dun sa may bandang itaas. Ngayon naman ay kung titignan natin ang Infinix in-game equipment ay first item, Blood Wings. Para dito kayo. Kakaiba to si Pew tsaka si Ogwen, men, talagang pure magic damage. Yung, si Ogwen naman naka-flask. Pero ang kinaganda ka sa Matilda ngayon, pwede ka mag-build ng medyo greedy. Kasi ang yayaman ng mga roamers ngayon. Ayan o, kasi may shield ka agad si Pew. Isipin mo, 6 na minuto, first item mo, Blood Wings. Medyo mahal din yung item na yan kung iisipin mo. Final slash. Kumonekta kay Chapno sa bahilipad ni Owen. Ito yung counterplay. Set up din naman yung dalawang miyembro pero hindi enough yung follow-up nila. Papasok na rin naman. Lancy with a Crimson Beacon in. Masaya-secure yung isang kill. At dun sa likuran, ang bagyong Benny, free hit lang. Pero ganun din naman kay Pew. Pero tatalo na si Trimmer dito with the bravest fighter. Pero kailangan mag-flicker ng mga miyembro ng Falcon kasi ito na yung counterplay ng TNC. Si Flap ang nakita. Final slash ko. Connect na dun sa 4. Tinry naman niyang mabuhay. Kaso lang mag-isa lang siya. Men, lintik talaga yung Cyclone Eye na yan. Natapakan pa ni Black TC at dumiretso siya sa mga miyembro ng TNC. Yeah, I'm not sure if lumingon siya pabalik. Lumingon na ata, pre. Tapos napavengeance lang siya kasi parang wala na siya sa pwesto. Pero that was an unfortunate case for Team Falcons. Chakno though with that set. Akala natin parang gusto niya lang iligtas yung sarili niya pero may flicker in pang naganap. Oo, ngayon actually paside pa nga yun. Paside view pa nga yung galaw niya Pero hawak ni Kyle TC yung balbas na bush. Kyle TC, sino magiging target side? Dadambahin Nakita si Cider dito sa may final slash. Pinispace na talaga kung nasaan ang retribution holder ng TNC. Pero kailangan yatang tumakbo ni Kyle TC ngayon kasi nandun yung setup na galing kay Chakno. Super makmak dun sa gilid. So na mismo ang umaharap pero sa taas mukhang ibibigay ng TNC yung turtle kasi nandun naman si Bagyo sa itaas. Trabaho lang talaga dito ang Bagyo na si Benny Cutie. Pero lahat ng objektiba ay nakuha ng Falcons.
Pero parang sila pa nalulugi. Yeah. Kasi nagkakaroon ng farm yung Moscow, tuloy-tuloy lang yung tower pressure dito ng TNC. Ayan na nga, lilipad na naman dito si Owen man na knock up yung dalawa. Si Zaida, Zaida. naiwan dito pero makakatakas. Inabutan siya ni Flap. Connecting yung final slash sa tatlo pero hindi ready ang Falcons doon. May grabe, pumutekta dito si Chuck. No? Sobrang on point ng mga shields niya. Si Chakno tsaka si Trimar, may nakita mo yung talon ni Trimar kanina, parang, bawal yan! Bawal. Bawal, boss. Subukan niyo, boss. Protektado si Benny Cutie this time around. And even though lamang pa rin sa goal dito si Super Marco, nararamdaman na natin yung effect nung Moscow. Although for Team Falcons, tumataba pa rin naman yung Bruno. Actually, medyo mahapdi pa rin naman yung damage output ni Super Marco pagdating late game. Ang problema lang talaga kasi, may shield. Mula kay Chuck doon na, by the way, confirm, bumabalik naman yung bola. Oo. So, di ko lang kung ano yung nangyari sa akin dati. Di, pero nga and napakahirap nito. Kahit bumalik pa yung bola, hindi lang yun eh. Binabalik naman yung damage dito ni Pew. At nakita natin kanina dun sa Infinix in-game equipment, si Zaida ay bumuo ng, tag dito, yung pambalik ng shield, ay pambalik ng damage. Blade armor. Blade armor at saka radiant armor. So, Makunat. ang target niya talaga dito, lahat ng mga damage na magagaling kay Pew. Ang malala pa dyan, pwede pa nga niyang patungan ng antik kiras para talagang ubus yung damage output ni Super Marco. Oo. Kasi affected din si Super Marco nung passive nung antique or kahit nga nung Dreadnought. Ng Dreadnought, Kasi oo. bababa yung kanyang physical damage. Oo nga, no? Ngayon, Lancy available na rin. At gana na ang kanyang Sky Piercer. Uy. At medyo hirap ang sitwasyon ng Falcons, lalo na sa mga maliliit na buhay nila. Eh kung titignan natin para sa in-game equipment, kahit paano naman nakakadalawa na item dito si Super Makmak. No? Grabe itong build ni Flap Easy. Talagang damage Arlot. Yung habol niya. After ng Fury Hammer, ang binili niya is yung Oracle. Tapos ngayon ang gusto niyang tapusin is yung Rose Gold Meteor. Meteor, oo nga, no? Survivability, tapos kahit paano may extra shield, no? Para kahit maipit man siya sa mga ganaps dito ng CNC. Ngayon, Lord ay available. Nagsasama-sama na dito ang Phoenix Army, ha? Sobrang ganda actually nung nagiging performance din ngayon ni Lancy. Isa din siyang problema ng Falcons ngayon. Paano nila aabutin yung isang Sushin sa likuran. Even though meron silang may guiding wind, ang hirap kasi talagang pasukin ng TNC. Pero Falcons pa ngayon yung nagbe-bait out ng Lord. Si Chakno Si Chakno nandito sa gilid pero nakita at naamoy siya ng Falcons sa may lipad ni Owen. Pero nagamit ng Circling Eagle pero hindi pa rin lumalaban ng TNC. Even parang nagbabalibol si Chuck dito tsaka si Super Marco. Bumabalik-balik lang yung mga bola eh. Oh. Balita ng receive no? Pero tingnan natin. Flap. Kasi mong lalaban ngayon ang TNC. Final slash dun sa gilid. Si Chakno yung pwede lang i-burst down pero tumunan na si Trimar. Ngayon may Spear of Destruction na tumama. Lipat si Benny. Pero si Lancy ang delikado at si Lancy ang unang mamamatay dun sa laban. At grabe yung zoning na ginawa ni Flap. Kaya naman pala mag-isa lang si Lancy dun. Grabe, hirap na hirap dito ang CNC na butasin ang mga barikada dito ng Team Falcons. naman Lalaban si ba sila? Diyan na naman si Flap Dizzy. Ayaw talaga palapitin, oh. Tapos nireset na naman yung Lord. Papasok si Zaida. May tontas. Nandun na yung setup with Shadow with a flicker in. Kaso si Flap Dizzy lang yung na-set upan at si Trimar dito ay natunaw na ng mga bala na nagaling kay Pew at mag-isa na lang si Chuck kasi wala pa si Lancy. Kabubuhay niya lamang pero alam na yata ng Falcons ang gagawin. Mukhang Lord take na muna. Men, bigay na to. Nakuha na nga ng Team Falcons. Ang unang Lord na laban. Masasabi natin na napakaganda na naging laro nila doon sa Lord na yun. Binate ng binate pre, no? Hindi lang sa sobrang ganda ng laro nila. Ano nga mapapatanong ka, paano nabuhay si Flap TZ ng almost 7 seconds laban na sa tatlong kaharap niya? Siya lang mag-isa doon. Yung apat na ibang members ng Team Falcons, pinapatay si Lancy at pati na rin si Benny Cutie. Pagtingin ng cameraman, full HP pa yung Arnott. Oo nga, parang 10% lang ata yung nabawas dun sa buhay. No? Napakatindi na nagiging aksyon na ito. Pero papamasukin natin lang si Zaida. Lumipad na si Owen with a Circling Eagle at si Pew dun sa gilid. Wala na siyang paki dun sa dun sa laban sa kabilang banda. Ang focus na lang nila ngayon kung sino ang nasa harapan. Mukhang dito yata talaga mahihirapan yung TNC Pro Team. Ang hirap nito pero hindi pa rin naman imposible para sa TNC. Basag yung Dory sa may bandang gitna. Ngayon Lord ay kasama nila Trimar ay hindi nila alam na doon sa may boss. Ganda ng pwesto ni Trimar dun sa gilid. Nakita si Super Makmak pero ready pala si Owen. Oh, no. Tulungan si Super Marco. Zaida diving in. Nandiyan na yung setup na magaling kay Chakno. So depensa lang Boy, naman ang pinapairal dito ng TNC at hindi magiging successful ang Falcons sa pag-siege dun sa Torre. Sobrang interesting yung tinik na pwesto ni Trimar. Unfortunately, wala siyang flicker. Oo. So
kinailangan niya nga bumalik kasi hindi siya pwedeng basta-basta lang mag-commit kay Super Marco kasi alam niyang may guiding wind. So nirespeto lang ng TNC dito yung pushing power ng Team Falcons. Ang problema may round 2 pa. Ito na round number 2 si Super Makmak ang nangunguna kasama si Kyle. Ngayon, atras na muna. Makikita natin yung respeto na ibinibigay ng Team Falcons against the Phoenix Army. At ngayon ay magti-take time muna sila. Grabe yung ano nila, grabe yung round 2 nila. Walang pakisa kalaban, focus lang dun sa goal. Wala may guiding wind kasi. Ngayon makikita natin dito sa clash na to. Napakahaba nung team fight na yan, by the way. Oo. Lumagpas tayo rin sa punto na sinubukang patayin ng TNC yung Arlot ni Flap TZ pero sinustain sila ng matagal. And yung space na yun enough para mapatumba si Lancy. And nakomit na rin kasi yung SOD ni Benny QT. Yun nga, may kakulangan talaga at napakaganda ng sabihin na natin ng distribution ng mga task dito ng Team Falcons. No? Yeah. Pinatalaga nila si Flap TZ para doon sa mga heroes na alam niya na hindi tutunawin at hindi siya kayang tunawin. Isipin mo, nakaharap sa'yo si Zyda, nakaharap sa'yo si Dreamer. Anong damage na maibibigay nito against sa sustained power na meron si Flap TZ knowing na lamang din sila in terms of item at doon sa gold. And kung makikita nga natin dito ngayon sa Lord Advantage, malaki-laki na rin para dito sa Falcons. Yeah. Maraming resource na nakuha dito yung Team Falcons out of that Lord take. Nakuha yung jungle ng TNC, napigilan mag-farm yung Moskov. And ngayon, napakalaki nung lead na meron dito si Super Marco. And even though sinabi natin kanina no, may Moskov, may Lord Advantage dito yung TNC kasi may split presence sila. Ang problema, parang kahit gamitin mo yung SOD, walang paki yung Team Falcons eh. Ilalaban nila kasi walang haharap doon kay Super Marco. Kasi number one, yung si Chakno, yung shield niya, kinukumit niya kay Few. Kasi medyo makatita rin yung Kimi on side of Team Falcons. Oo nga eh. Actually, nakita nga natin kanina nung nilabas yung shield, binitawan ni Pew yung baril niya eh. Oo. Parang inilagay niya muna sa sa gilid ng legs niya eh. So ngayon, Falcons hawak-hawak itong Lord. Si Few ay umaabante din. Si Dreamer ay nagpakita na. Habang sa may bandang ibaba, si Benny QT ang kanilang itinalaga. Kyle. Gumugulong-gulong na si Kyle dito. Naghahanap ng pwedeng banggain. layo. Pero si Zyda, papasok na rin naman. Retribution. Mapupunta kay Zyda at sa TNC ang Lord. Tumama rin naman yung Spear of Destruction. Maghahabol ngayon ang mga miyembro ng Falcons. Low health na si Zyda. Nandyan man yung shield. Pero hindi maaabutan ng Falcons ngayon ang Phoenix Army. Min, sumubra ata dun si Kyle TZ ha. Ang lala ng move na ginawa ni Zyda. Ginawa niya Lancer at yung Fredrin, men. Hindi mo i-expect yun eh. Kasi kung ikaw si Kyle TZ, pre, kung ikaw yung back siya, roll yung katatakot mo yung Fredrin. Nang i-expect mo move ng Fredrin, Lalayo. dash out, Atraso. nag-dash in. Sabi niya, Lancerot ako. Min, kayang-kaya niya eh. Sabi niya, sige, sasaluhin ko lang yan. May crystalline armor naman ako. Tapos, retrihan na lang malala. Tsaka nakalabas siya dahil sa brute force press plate. Kahit ang daming stun na nilalan dito ng Team Falcons, tinitiis na nung Fredrin, lakad matatag. Bawas lahat ng crowd control. Oo nga, alam mo naman si Fredrin, pag naglalakad, nakapabulsa pa yan eh. Oo. Talagang lakad matatag Cool kid eh. Kaya na. Siga kung siga. Ngayon, kakatok na. Sa gitnang tori lang naman ng TNC. Pero madedepensahan pa rin to ng Falcons. Pero may iisipin silang Lord doon sa itaas. Meron bang pag-siege na mangyayari dito? Kasi nakaamba na rin naman si Chakno at Swell. Streamer, Numenon Blast. Kukonekta rin naman dun sa tatlo. Pero ganda nung free hitting ni Super Makmak at ni Few. Tumama yung setup na mga galing kay Few. Pero hindi na rin ipipilit pa ng TNC yung pagkatok. Ganda na naging depensa dito ng Team Falcons. Pero again, nakikita na natin ng glimpse of hope ang TNC Pro Team. Lalo na dun sa kanilang mga desisyon no? Oo, tumutulak na yung side nila, yung mapa ay nakukuha nila pabalik. And again, habang tumatagal, mas lumalaki lang yung problema ng Team Falcons kasi lumalawak yung control ni Benny. Kumbaga yung coverage ng bagyo ng Moskov ay global na. So if you're Team Falcons, kung gusto mo lumaban sa next Lord, 50 seconds pa lang nag-preempt ka na slow push sa top lane. Oo, and makikita natin at mamamasid natin mamaya-maya no, kung paano nila papaganahin yan. And maganda rin sinabi ni Midnight dito no, kasi ang daming isipin ng Falcons dito bukod doon sa front to back na atake dito ng TNC. Meron pa silang balikbayan, may bagyo pa na umaandar doon sa mga gilid-gilid. Yeah. Lock item na yung dalawang marksman. Ang problema ngayon ni Super Marco is may Twilight Armor.
sa side ni Zyda. So medyo malaki yung reduction Oo pagdating nga. talaga sa damage and pati na rin yung crits na binabato ni Bruno. Pero interestingly enough, may DHS. Actually, matter of fact, dalawa yung DHS Ay, oo na nga. hawak dito ng Team Falcons. Isa kay Few at isa kay Super Marco. So in terms of damage, yes, yung flat numbers sila nababawasan. Pero dahil ang lalaki at ang kakapal ng HP ng TNC, ay nagkakaroon ng value yung DHS purchase ng dalawang marksman. Makabagong itemizations na pala yun, no? Even sa Kimi. Diba? Dito tayo makakita na kaya palang kumounter ng DHS Kimi sa mga makukunat na miyembro dito ng TNC. Pero nakita nila si Kyle TZ. Ay! Final slash. Mukhang na-display si Lanzi dun sa likuran. Pero nandito lang naman si Chakno. Kaso lang, mukhang makakancel out siya sa paglipad ni Dodge. Ogwen. Pero labanan, back and forth. Swinging off momentum ang nakikita natin dito si Zyda dun sa gilid. Nakita niya si Few. Buhay Pero pa! hindi enough yung damage output niya para mapabagsak ang idol ng mga kids. And Super Marco will secure a kill. Zyda? This gonna be a 1-for-1. Make it a 2-for-1. Maghahabol pa rin ng Falcons dito. Pero alam ng TNC na lugi na sila. Kailangan na nilang lumayo. Pero ang Falcons kakatok pa rin sa base. Uno, wala yung mga frontliner sila. Ang natila na lang ay itong si Chakno. Uy! Gogo pa sila! Namatay si Mew! Naipit at nahuli si Few. May Winter Crown. Ngayon si Kyle TZ. Oh! Sabay guiding wind lang pero kailangan alagaan si Super Makmak. Lanzi. Mag-aabol si Lanzi dito with a Crimson Beacon in. Pero alam ngayon ng Falcons na kailangan nilang lumayo. Naging tabla pa yung laban. Oh my goodness, ano nangyari doon? Midnight! Grabe grabe mga zone si Flap TZ. Ang tagal. Kinukuha niya yung atensyon ni Lancy, kinukuha niya yung atensyon ni Zyda habang free hit lang si Pew tsaka si Super Marco. And nag-take effect na rin yung additional shields na nakukuha nila dito malaki Ogre Hello? plus na Holy Crystal. Nakita ni Chakno si Kyle TZ pero Ikaw! nakita din siya dito ng kubunan ng Falcon. Nandun yung setup, hindi pala nakakancel Oh my out yun. Tapos goodness! free hit na ang bagyong Benny. Free hit na, low hit na Super Marco. Neymar! Nakita siya mag-Wind of Nature. Naipit si Kyle TZ. Ito na yata yung pagbawi talaga ng TNC. Haharap si Chakno. Meron pang shield kaya alam ng Falcon hindi sila basta-basta pwedeng lumapit. Pero ngayon na merong Lord na kinukuha ang TNC, unti-unting lumalapit ang Falcons. Okay, 4v5 ang magiging laban. Ngayon, Sergey Igay, gagamitin na rin! Napakasakit ni Bagyong Benny pero mapapatay siya Oh, ni no! Flap TZ. Pero that is okay kasi gold lane para sa gold lane lang naman ang mamamatay. Pero si Flap, lalaban pa rin sila dito. Oh my Low-end goodness. na si Chakno. Binabalik lang yung mga bala na binabato ni Pew. Retri, Zyda ang mananalo para dyan sa Lord at sila mismo ang tatakbo. Pero mag-ahabol pa rin ang Falcons ngayon. Ayaw nila pauwiin. Ako, yung mga minions sa may bandang ibaba para. Ngayon sila Oh, nag-flicker in. pinasok pa ni Flap! Nag-flicker in pa siya para ma-secure ang kill. Pero hindi pa rin tapos yung laban. Tinatry pa rin ni Trimar kumuha ng kill. Pero nandun yung buhay na babalik kay Ogwen. Inyo na yung Lord. Pero wipe out ang masesecure ng Team Falcons. The Filipino Cannon mula sa Team Falcons outlasting TNC with a countless vengeance. Buhay si Benny ha. Buhay si Benny dito. Tinatry niyang depensahan. May final slash pero hindi na enough ang bagyo. At hindi mapipigilan ng